lamang parte ng isang magandang ngiti ang ating mga ngipin. Malaki rin ang papel nito sa kabuuan ng ating kalusugan. Kaya ngayong Oral Health Month, handog ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation ang libreng pustiso sa 100 katao. Likas na kwela at masayahin ang 44 na taong gulang na si Lizelle. Pero sa kabila ng kanyang matamis na ngiti at nakakahawang tawa, hindi niya maitago ang 4 na taon niyang problema. Ang kawalan ng mga ngipin. Hindi naman daw siya makapagpagawa ng pustiso dahil kulang ang kita niya sa paglalabada. Gusto ko pong magkatrabaho ng matino o diretsong trabaho po para kahit papano makatulong sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kulang po sa pang-araw-araw po talaga. Si Arnel naman nabungi matapos ma-fracture ang mukha dahil sa isang aksidente. May nakasalubong akong nakamotor din na lasing at napakabilis ng kanyang takbo. Ayun, at nabangga niya po ako. Noon pa utal-utal ako Dahil nga sa nangyaring disgrasya sa akin, nawalan ako ng kumpiyansa dahil wala nga akong ngipin. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang barbero para mapag-aral ang mga anak. Ngayong Oral Health Month, kabilang sina Lizelle at Arnel sa 100 nakapagpagawa ng libreng pustiso sa Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Central Escolar University School of Dentistry. Ang ating beneficiaries sinimulan ng sukatan ng pustiso. Kailangan wala pong ipin ang taas at baba ng gilagid. Yung mga pasyente natin, hindi nila alam na porque wala silang nararamdaman, ay okay yung gilagid. Minsan, may mga buto na lumalaki, na magiging sagabal yun sa paggawa ng pustiso. Abangan niyo po ang Ngiting Kapuso ko sa GMA Kapuso! Ngayong Love Month, hindi lang kilig ang pwedeng magpagaan sa ating mga puso. Malaking benepisyo rin sa ating kalusugan yung pagdodonate ng dugo, lalo't nakakatulong ka pa sa iba. Sa bawat blood bag kasi masasagip ang buhay ng mga pasyenteng may cancer, ang mga naoperahan, mga manganganak o nanganganak at mga may leukemia. Maraming paraan para makapaghandog ng tulong sa kapwa. Si Rodolfo, sa kanyang simpleng paraan, nagagawa niyang sumagip ng buhay sa pamagitan ng pagdodonate niya ng dugo. 20 beses na siyang nakapag-donate hanggang sa naging advokasya na daw niya ito. Kahit na hindi mo kaano-ano, nanghihingi ng tulong, walang kapasidad bumili ng kahit isang bag, as long as ka-blood type, nadagdagan na yung reason ko sa physical benefit. Gumagawa ka ng mabuti kahit wala ka namang financial na nilabas. Si Ruben naman, simula daw 2015, 11 beses nang nakapag-donate sa ating Sagip Dugtong Buhay project sa Ever Commonwealth. Since then, nung college pa ako, nag-ROTC ako, talaga nagdo-donate na ako kahit kung normal lang sa akin yun. Dahil nga paniniwala ko, it's better to give than to receive. Mga kapuso, maaari rin kayong maging bayaning kapuso, gaya ni na Rodolfo at Ruben. Makiisa sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth, Quezon City, sa February 15, araw ng Sabado. Ang ating population ay more than 120 million na. So sabihin natin sa Pilipinas, kailangan natin makakolekta ng around 1.3 million to 1.5 million bags of blood na kadalasan ay kulang, no? Kaya hinihikayat natin yung ating mga regular blood donor para po ma-meet natin ang ating annual target for blood. Sa mga nais na makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Marami pa rin may agam-agam sa pagdodonate ng dugo kahit pa na ang benepisyo niyan hindi lang para sa mga nangangailangan ng dugo kundi para rin sa mga donor.
Para maibsan yung mga agam-agam na yan, pakinggan natin ang paglilinaw ng Philippine Red Cross na katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa pag-aakalang masakit ang pagdodonate ng dugo, pinangingilagan daw ito noon ni Leonora. Pero noong 2011, naglakas loob siya at hindi nagpadaig sa takot. Bayaning Kapuso. Matapos ang mahigit isang dekada, hito't kabahagi pa rin ng Kapuso Bloodletting Project si Leonora sa ika-13 pagkakataon. Nung una ko pong donate, kinakabahan ako. Pero nung pagkatapos, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko kasi nakapagligtas ako ng buhay. Isang linggo bago ang ating blood donation drive, inihahanda na raw niya ang kanyang katawan. 1 week akong ayos ang tulog, hindi ako nagpupuyat. Tapos kumakain ako ng mga healthy food. Gaya ng unang agam-agam ni Leonora, may katanungan pa rin tungkol sa pagdodonate ng dugo ang ilan nating kapuso. 60 years old na ako. Pwede ba ako mag-donate ng dugo? Lampas 60 years old hanggang 65. Actually, pwede magbigay ng dugo. Basta regular nagbibigay ng dugo. Pwede po mag-donate ng dugo na may tato at may butas sa tainga. Yung mga may tattoo, yung pabutas ng tenga o mga iba't ibang parte ng ating katawan, no? Yan po ay pwede magbigay after 1 year. Kasi meron po tayong temporary deferment para makasiguro tayo na wala tayong mai-transfer or maisasalin na mga infection. Gusto ko sana mag-donate ng dugo. Kaso, may hypertension ako. Pero umiinom man ako ng gamot. Pwede kaya ako mag-donate ng dugo? Pwede magbigay ng dugo ang may mga high blood. Basta yung araw ng pagbibigay ng dugo ay kontrolado yung kanilang blood pressure. Kaya mga kapuso, tara na sa Ever Commonwealth sa February 15 para sa pag-donate ng dugo sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa bawat patak ng dugo na inyong idodonate, isang buhay ang madudugtungan.